Good morning po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag, magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit, sa saliw ng mga lira kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na't ating hari. We are blessed because we have a Savior who is gracious, holy, and all-powerful. Si Jesus ang kordero ng Diyos na namatay para sa bawat lahi, sa bawat tao. Kasama ka at ako. Siya lamang ang tanging nararapat sa lahat ng papuri, lahat ng karangalan at kaluwalhatian. So this morning, let's lift our voices and declare, He is worthy. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves from this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And the Jesus our Messiah, hold forever those who love. He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah,
Him as a response to His love, His greatness, and His goodness. What love, my God, would bring you down to earth? What king would take a low and lonely bird? Yet to this dark and broken place you came to sleep beneath the stars that you had made. What love, my God, would send away your life to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock of strength and righteousness. How your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. What love, my God, could hold you to the tree, to bear that overwhelming death for me. The Son of Heaven lives the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see you face to face. You raise me up to see you face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh,
is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. In every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me until I stand with joy before the throne. My hope is only Jesus. All the glory ever belongs to Him.
Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng pagsubok, sa bawat pangyayari, ikaw lamang ang aming masasandigan. Dahil ikaw ang aming sandigan, hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw na nabubuhay sa amin. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba na tanging sa iyong pangalan lamang. Amen at amen. Manatili po tayong nakatayo at makibahagi po kayo sa akin sa pagbasa sa aklat ng mga gawa. Gawa Kapitulo 7, talatang 54 hanggang 6 na po. Acts chapter 7 verses 54 to 60. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon at nagngit-ngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan pagkatapos. Sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinalagkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, Huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Pinapasalamatan po namin kayo muli aming Ama sa Langit ngayong umaga. Sa panahong ito ng aming pagsamba sa inyo, na ipinagkaloob sa amin upang kami ay nang magsama-sama at ipahayag ang aming pagkilala at pagdakila sa inyo sa ganito pong pagtitipon ng aming pagsamba sa inyo. Ang mga awit ay nagpapaalaala sa amin tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang hirap, ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay ng dahilan upang kami mapatawad at mapalaya sa aming mga kasalanan. Kaya meron ho kaming kapayapaan at kagalakan sa puso at isip namin na ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkakasala ay naipatawad na dahil binayaran ito ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon kami ng maganda at bagong buhay dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli mula sa mga patay. At ang buhay na tinataglay namin ngayon ay hindi na yung aming lumang buhay, kundi yung bagong buhay na inilagay sa amin sa pamamagitan ng katuwiran na inilagay ng Diyos sa aming buhay, sa pamamagitan ng ginawa at kabanalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami nakakasamba, kaya kami nakakapagpuri, dahil kayo ang Diyos na siyang naglagay ng kaligtasan sa aming mga puso at isip, napatawad na ang aming mga kasalanan. Sa bahagi pong ito ng pagsamba namin kami makikinig sa inyong mga salita, kami mag-aaral upang amin hong makita ang naging buhay ng mga nauna sa aming mga mananampalataya. Paano sila sumunod sa inyo? Paano nila ginawa ang inyong kalooban? Paano sila naglingkod sa inyo sa iglesia? At nawa sa habang amin ho itong pinag-aaralan, pinakikinggan, ay mangusap ang bawat isa, ang Espiritu Santo sa bawat isa sa amin at ilagay ito ng maliwanag upang sa ganoon, kung ano man ho ang magiging hakbang at pagpapasya namin sa pagsunod sa inyong kalooban,
ito'y galing sa inyo at hindi ito galing sa isip at turo ng tao. Dahil ang anuman hong bagay na inilagay sa amin ng Diyos, alam namin yun ang mabuti at makakatulong sa aming buhay. Kaya pagpalain niyo po kami ngayong umaga. Gabayan po ninyo ako, Panginoon, at tulungan ng banal na Espiritu maipaliwanag at madala ng maayos ang inyong mga salita ayon sa pagkakasulat nito at ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Pwede rin po tayong maupo at magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa kabila ng maraming mga iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa, sa ating paligid, ay ipinapakita pa rin ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan. Ano po? Sabi nga ay halos hindi lumilipat ang araw, hindi lumilipat ang isang linggo, ay talagang sunod-sunod ang trahedya, sunod-sunod ang kalamidad. At iba't ibang lugar ang nililindol sa ating bansa. At sabi nga po ng mga nag-aaral, ang isang nakakapanlumo at nakakatakot na kinakaharap ng ating bansa ay ang sinasabi nilang the big one. At pagtatanungin mo at titingnan mo yung mga naranasan ng mga nasa Davao, nasa Cebu, nasa Mindanao, ay nakaka-nervyos ang lumabas ng bahay. No? Nakakatakot tumira sa Manila. Parang ayaw mo nang lumuwas. At baka mamaya ikaw ay abutin ang big one sa lugar na yaon. Pero wag ko kayong matatakot kasi sabi nga tama ho yung kaisipan na kung kukunin ka ni Lord kahit saan ka naroon, kahit ano ang iyong kalagayan sa buhay. Tiwala tayo sa Panginoon. Kanina ho'y nag-post ang mga volcanologists, sabi nila, yung the big one na kinatatakutan ay posibleng sa dagat ng Batangas manggaling. Sa Verde Island, sa may parting Isla Verde. Kasi nandun daw yung pinakamalaking fault na pwedeng pagbuhatan ng isang malakas na paglindol sa ating bansa. Kagabi, mga 2 a.m. kanina, lumindol sa Surigao, 6.2. So, ibig sabihin, talagang gumagalaw. Gumagalaw ho ang ating kalupaan at nagpapahayag at nagbabadya ng mga panganib. Pero siyempre, huwag tayong, sabi nga, nandun ang normal na tayo nag-aalaala, natatakot. Pero manalangin tayo, tiwala tayo sa Panginoon na lahat ng bagay ay nasa Kanya pa rin kamay at kapangyarihan. Umasa tayo lagi at manalangin araw-araw sa ating Panginoon na makapag-iingat sa atin sa araw-araw sa atin pong pamumuhay. Kayo naman yata ay pupunta lahat sa langit. Kaya huwag na kayo matakot. Sino ko ang hindi pa pupunta sa langit pagka namatay? Yun ang dapat matakot. Pag hindi mo tiyak na pupunta ka sa langit, pag ikaw ay dinalaw ng kamatayan. Pero pag ikaw ay tiyak na pupunta sa langit, anumang oras, hindi ka nag-aalaala sa iyong pagkamatay na mararanasan. At dapat yun ho ay pinaghahanda natin araw-araw. Hindi pwede yung ikaw ay hindi preparado. No? Kaya dapat pinaghahandaan mo ito. At yun ho ang mahalaga. Na kahit nakakakita, nakakarinig tayo ng mga nangyayaring ito, tayo ay hindi nababahala. Alam niyo kung bakit hindi tayo dapat mabahala? Dahil nangyayari ho
ang sinasabi sa Biblia. Nakasulat po yan sa Bible. Sa Matthew chapter 24, magkakaroon ng paglalaban ang bansa laban sa bansa, magkakaroon ng pagyanig sa iba't ibang parte ng mundo, paglilindol, ang tao ay magiging sakim at makasarili. Yan ho ang sinasabi sa Bible. Kaya hindi ho natin yan dapat ipagtaka. Dapat ho tayong magpasalamat dahil natutupad ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kung wala hong ganyan, sinungaling ang Biblia. Hindi totoo ang nakasulat sa Bible. Kaya pag may ganyan, ibig sabihin noon, totoo ang isinulat ng mga propeta, totoo ang isinulat ng mga apostol, na ito ang mangyayari sa huling panahon. Pero hindi pa ito ang wakas ng lahat. Pasimula pa lang ito. Isipin nyo, pasimula pa lang yan, no? Nakakatakot na. How much more kung nasa kalagitnaan na tayo ng lahat ng mga pwedeng mangyari at pwedeng maging katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya pag may lindol, praise the Lord. Bakit? Natutupad ang sinasabi sa Bible. Gera ng Israel, ng Gaza, ng Ukraine, ng Russia, at ng ibang mga bansa. Praise the Lord. Natutupad ang sinasabi sa Bible. Masyadong maibigin ang tao sa salapi at sa kapangyarihan. Praise the Lord. Bakit? Nangyayari ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya huwag kayong magtaka na yung ating mga senador at mga congressman ay nagiging ganid sa pera at kapangyarihan. Yan ho ay talagang mangyayari sa ating panahon, sa ating bansa at sa ibang mga bansa. Yung isang prime minister na isang bansa ay binitay nung isang araw. Ano ho ang kaso niya? Corruption. No? Pinuno yun, leader ng bansa nila, binitay sa harap ng kanilang bansa dahil sa kaso ng corruption. Sa Pilipinas, maging corrupt ka, i-escortan ka pa ng pulis. Bibigyan ka pa ng security. Kakaiba dito sa ating bansa, minamahal ang mga corrupt. Iniingatan ang mga corrupt. Pinoproteksyonan ang mga corrupt. Pero sa ibang bansa pinapatay para hindi pamarisan at matakot ang tao na gumawa ng masama. Ayan. Yan ho ang trend ng buhay natin. Sabi nga ay, alam nyo, minsan ang prayer natin sala. Mali ho ang prayer natin minsan. Bagang magpipray tayo ng kapayapaan, ng kaayusan, ng kaunlaran. Pero pag binasa mo ang Bible, hindi ganun ang mangyayari sa darating na panahon. Karahasan, kasakiman, away-away. Alam niyo, the best thing to pray for now is this: Lord, give us peace in our heart. Give us peace in our minds. Kahit ganito ang nangyayari. Dagdagan ninyo ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Na kung dumadating ho ang ganitong mga panahon, matatag ako, malakas ako, at kaya kong panindigan ang aking pananampalataya kapalit ng aking buhay. Kaya nyo ba yan, mga kapatid? Yun ho ang pag-aralan natin ngayong umaga. Si Esteban, ang lingkod ng Diyos sa Iglesia. Ang lingkod ng Diyos sa Iglesia. Sa Acts chapter 7:54 to 60, inilarawan ho doon yung naging experience ni Esteban bilang lingkod ng Panginoon sa Iglesia na kanyang kinabibilangan. At katulad po nung napag-aralan natin nung last Sunday, sa Acts chapter 6, nagkaroon ng problema. Ang problema, napapabayaan yung mga balo,
Kaya hinanapan nila ito ng solusyon. At ang solusyon dito, pumili sila ng 7 lalaki na maglilingkod para yung pangangailangang yaon ng mga balon na napapabayaan ay matugunan. At isa ho si Esteban doon sa 7 lalaki na napili para maging food server. Tagapaglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagtulong sa pagpupuno ng pangangailangan ng mga babaeng Helenista na balo na napapabayaan. Ang katangian ho ni Esteban, sabi sa Bible sa Matthew chapter 6, si Esteban ay mabuting tao. Si Esteban ay puspos ng banal na espiritu. At si Esteban ay may malinis na pangalan. Yun ang kanyang katangian. May malinis na pangalan, marunong, puspos ng Espiritu Santo. 3 major characteristic ng isang lingkod ng Panginoon. Hindi ho siya pastor. Hindi siya missionary. Siya ho'y pinili para maging isang deacon ng church. Food server. Yan ho ang kanyang kategorya. Kasi ang sabi ng mga apostles sa Acts chapter 6, itong mga lalaking ito ang siyang mangangasiwa sa pagbabahagi ng mga pangangailangan. At kami namang mga apostol, magtutuon kami ng aming pansin sa pagtuturo, pangangaral at pananalangin. So yung 7, kasama si Esteban, ang trabaho nila, food server sa church. Parang ang kategorya ho nun ay deacon ng iglesia. In charge sila sa mga material things na kailangang pangalagaan at kailangang ipamahagi sa mga nangangailangan. Pero bukod po doon, makikita natin sa buhay ni Esteban, siya ho ay naging isang mabuting mangangaral ng salita ng Diyos. Evangelista. Meron ho siyang gift ng pagiging evangelist, si Esteban. Hindi lang po siya naging mabuting food server, food attendant, o table server. Siya ho ay naging mabuting mangangaral ng salita ng Diyos. So aside from being a servant of the church through food service, meron pa ho siyang isang ministry. Nagsishare siya ng gospel. Nagsishare siya ng gospel. Binabahagi niya ang mabuting balita sa mga hindi pa mananampalataya. At nakakatawa ho siya dahil hindi siya natatakot. Kapalit ng kanyang buhay. Hindi siya natakot. Kaya kung babasahin po ninyo yung full text sa Acts chapter 7, 1-60, siya ho ay nangangaral. Nangangaral siya. He started his message from the Old Testament times, going down to what Christ have done on the cross. Yun ang content ng kanyang mensahe. Sinimulan niya ang mensahe niya mula sa lumang tipan dahil pamilyar yung kanyang audience doon sa kanyang binabanggit na salita sa kanila. Yun ang magandang presentation doon eh. Kung kilala mo ang iyong audience at alam mo kung familiar sila sa iyong sinasabi, makakatch up nila kung ano ang nais mong iparating na mensahe sa kanila. At yun ang ginawa ni Esteban. He started his message from the Old Testament history going down sa New Testament history in the time of the Lord Jesus Christ. Yan. Kaya pag tayo ho ay nag-share ng mabuting balita, simulan ho nyo doon sa kayo maiintindihan. Huwag ko kayong magsimula doon sa hindi naiintindihan ng tao. Kaya hindi niya tanggapin si Jesus kasi magulo ka. Hindi niya maintindihan kung ano sinasabi mo. No?
At yun ang ginawa ni Esteban. He started from the very beginning wherein his audience understand what he is talking about. Yun ang kanyang ginawa. Kaya ho nagalit yung mga tao sa kanya. Kasi parang sinasabi ni Esteban sa kanila, kayo'y mga masasamang tao. Kayo'y mga makasalanan. Kaya namatay si Jesus sa krus, gawa ninyo. Kayo ang nagpapako sa kanya sa krus. No? Yun ang kanyang sinasabi sa kanila from the Old Testament going to the New Testament. Jesus Christ was crucified. Jesus Christ died because of you. All of you are sinners. Lahat kayo. Walang pwedeng magsabi sa inyo kayo ay mabait, matuwid, at makadiyos. Kahit kayo ay mga Hudyo na sumusunod sa kautusan. At yun ang lubhang ikinagalit ng mga tao sa Kanya. Yeah. Alam niyo ba mga kapatid, kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo, marami ang magagalit sa iyo. Pero magsinungaling ka, marami ang nag-a-appreciate sa iyo. Tell the truth, people get angry with you. Tell lies, people will clap on you. Papalakpakan ka nila. No. Si Esteban, ganun ho ang kanyang style. Hindi mo pwedeng pigilan ang kanyang dila ng pagsasabi ng katotohanan kahit masaktan kayo. Kahit masaktan kayo. Kahit magalit kayo sa akin, I will share and I will tell you the truth. Tingnan ho natin si Esteban. Bilang lingkod ng Diyos sa iglesia, pag sinabi yung lingkod, tagasunod, tagapaglingkod, tagagawa, at tagapagpatupad ng ipinapagawa ng Diyos sa Kanya, sa lugar na Kanyang kinalalagyan. Bilang lingkod ng iglesia, ano ho ang ipinapakita sa katauhan ni Esteban? Verses 55 to 56. Tingnan po niyo ito. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Okay. So ano meron si Esteban? Bilang lingkod, bilang tagapaglingkod, bilang tagapangasiwa, bilang tagasunod, bilang disipulo, bilang alagad ng Panginoon. Si Esteban ho ay ang tao na nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Si Esteban ang lingkod na nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Isang larawan ng buhay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun bang nagagalit man ang mga tao sa Kanya dahil sa Kanyang ipinapangaral sa kanila tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pero sa halip na siya ay umiwas at tumalikod sa mga taong nagagalit sa Kanya, mas sinasabi pa niya ang Kanyang gustong sabihin sa kanilang kalagayan. Galit ho ang tao sa Kanya. Dahil sinabi niya talaga ang katotohanan tungkol sa kanilang kalagayan bilang mga tao. Galit sa Kanya ang mga tao. Ikinagalit ng mga tao sa Kanya yung ipinangangaral niya. Yung sinasabi niya tungkol sa Panginoong Jesus. Yun ho ang ikinagagalit ng tao sa Kanya. At ito rin ho ang dahilan kung bakit si Esteban ay naging mitsa ng kaniyang buhay ang bagay na ito. At habang siya ho'y kinagagalitan ng tao, tingnan po rin yung life niya full with the Holy Spirit. Sabi rito, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. In the time of His death, sa panahon
at oras na siya'y mamamatay, tumingala siya sa langit at anong nakita niya? Nakita kong nakatayo, bukas ang kalangitan at ang anak na ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, ang isang tunay na lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu Santo, kahit merong masakit, mahirap, at mapanganib na kinakaharap ang kanyang buhay, hindi yun ang tinitingnan niya. Hindi yun ang nagpapahina sa kanya. Kundi ang tinitingnan niya, yung langit na pwede niyang puntahan kung sakaling ito ay maging dahilan ng kanyang kamatayan. Yun ang nakikita ni Esteban. Sa kabila ng pang-uusig, sa kabila ng pagbabanta sa kanyang buhay, sa kabila ng magiging mitsa na ito ng kanyang kamatayan, hindi po yun ang kanyang tinitingnan. Ang tinitingnan niya ay ang langit na nag-iintay sa kanya. That is his motivation in life. Yun ang nagpapalakas at nagpapatingkad at nagpapatibay ng kanyang buhay. At dapat ganun din ang ating prinsipyo sa buhay. Hindi tayo doon sa pagsubok, hindi tayo doon sa paghihirap, hindi tayo doon sa panganib tumitingin. Kasi pag yun ang tiningnan natin, pwede nating talikuran ang ating pananampalataya. Kasi matatakot tayo. Matatakot tayo. Pag tiningnan mo yung iyong pangangailangan, pag ang tiningnan mo yung iyong mga kakulangan, pwedeng ito ang magdala sa iyo, papalayo sa Diyos, sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. No? Si Esteban hindi. Hindi yun ang kanyang buhay. Bilang lingkod ng Diyos, ang tinitingnan niya ay yung nakatayo sa kanan ng Diyos, ang anak ng tao na si Jesus, na naroon sa langit. Kaya kahit alam niyang ito'y magiging dahilan na ng kanyang pagkamatay, doon pa rin siya nakatingin sa langit. The promise of heaven. A place where he will go pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano ho ang nagmo-motivate sa atin para magpatuloy? Ano ang umiinganyo sa atin para maging matibay at matatag sa ating pananampalataya? Sa kabila ng mga problema at mga pagsubok at hirap na nararanasan at nakikita natin sa buhay na ito. Kaya sabi nga po sa Bible, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Doon kayo tumingin. Sa Kanya kayo tumingin. Huwag doon sa nangyayari. Huwag doon sa inyong nararanasan. Huwag doon sa mga banta ng buhay. Ang tingnan ninyo ay yung langit na kung saan naroon ang Diyos na pwedeng magbigay sa inyo ng pag-asa, kaaliwan at kapayapaan sa inyong buhay. No? At that is the life of Stephen as a servant of God, as a follower of God, as a disciple of God. He looks into heaven. Doon siya tumitingin. Kaya sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians, ang aming pagtingin ay hindi sa mga bagay na nakikita ng aming mga mata. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ng aming mga mata ay mawawala. Doon kami tumitingin sa mga hindi nakikita ng aming mga mata sa pangwalang hanggan, sapagkat yun ang magdadala sa amin ng lakas at ginhawa at pag-asang magpatuloy bilang tagasunod ng aming Panginoong Hesukristo. Ay pag ang tinignan ho natin araw-araw yung ating pangangailangan, yung ating mga
mga bagay na kulang sa atin, ay talagang makakalimutan na natin magbasa ng Bible, makakalimutan na natin mag-pray, makakalimutan natin linggo pala ngayon dapat akong magsimba. Nakakalimutan mo na ang lahat tungkol sa Diyos. Pag nakita mo at tinitingnan mo talaga, ang dami ng problema sa buhay na ito. You will forget about God. You will forget about eternal things. Kasi ang nakikita mo na lang ngayon, yung mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Ano? Yun ang dapat natin isiping mabuti. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Yung katulad na sinasabi ko sa inyo kanina. Meron pa bang ligtas na lugar sa panahong ito para sa atin? Meron pa bang ligtas na mga tao na pwede nating lapitan at titingan ng tulong para gabayan tayo at tulungan sa ating mahigpit na pinagdadaanan sa buhay? Wala na. It is only God who can we trust all sa ating buhay. Nalala ko yung sinasabi dito na mayaman, sabi niya, puno na ang aking kamalig. Puno na. Papagawa uli ako ng isa pa uling bagong kamalig. Para pag-imbakan ko pa noong aking mga ani at ari-arian. So napuno na pareho yung malaking kamalig na sa buhay. Alam niyo, sabi niya, ako'y mag-i-enjoy na lang. Enjoy ko na lang lahat ng ito. Pero alam nun, dumating ang gabi, sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ay hangal. Ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Ito ang tanong ko sa iyo. Sino ngayon ang makikinabang ng lahat ng ito? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, as a reminder, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Nag-invest ka na nag-invest ng lahat ng bagay. Ginawa mo na ang lahat ng pinakamabuti para sa iyong sarili. Now, tonight, I will get your life. Kukunin ko ang buhay mo. Saan ngayon mapupunta ang lahat ng iyong pinaghirapan? Ang buhay ng tao ay hindi nakadepende sa dami ng kanyang kayamanan. And that is true. That is true. Nalala ko yung isang testimony ni Henry C. Jr., yung anak ni Henry C. Sr., na may-ari ng SM. Ini-interview siya about his Christian life. Sabi niya ganito, pinalaki kami ng aming mga magulang na maging mabuting negosyante. At namana namin sa kanya yun. Na-manage namin ng ayos ang lahat ng iniwan niya sa amin. Pero now that I came to know the Lord as my personal Lord and Savior, hindi na doon nakatingin ang puso namin, ang puso ko. Nakatingin na lang ito sa Diyos na pwedeng isang araw kumuha ng buhay ko at pauwiin na niya ako. Kaya yung lahat ng mga bagay na meron ako ngayon, I will see to it that I can use it for the glory of God, not for my glory. Not for my glory. Hindi para sa aking karangalan, para sa karangalan ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya kung iisipin mo na, kaya ho tayo totoong masyadong napupuwersang gumawa ng kung ano-ano, ay dahil ang ating tinitingnan ay yung ating mga nakikita ng ating mga mata na nagdadala ng stress
sa buhay natin. Kaya humahakbang tayo. Minsan, ang akala natin papalapit tayo ng papalapit sa Diyos. Pero hindi natin napapansin, inilalayo tayo ng inilalayo nito sa Diyos para doon tayo tumingin at magtiwala. Hindi na tayo tumitingin sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating kalagayan at pangangailangan. Katingnan natin si Esteban, May banta ang buhay niya, magiging dahilan na ito ng kanyang kamatayan. Pero anong ginagawa niya? He looked unto heaven and he see the Son of Man in the right hand of God the Father. And that is his motivation. Even it will cost my life. Sa Kanya ako nakatingin. Sa Diyos ako nakatingin. At alam niyo ba mga kapatid, na sabi nga, pag tayo ay laging sa Diyos nakatingin, at sa Kanya umaasa, ipapakita naman ho niya talaga sa atin yung katotohanan ng Kanyang mga pangako. You will be with me in paradise. Dito ka talaga pupunta sa... Naalala ko yung talambuhay ni John Huss. Yung show yung missionary na buhay ng way back 1500s. Ang sabi niya ganito. Ang naging cause of his death po ay sinunog. Sinilaban talaga siya sa plaza. Sinunog siya bilang missionary. Ang sabi sa kanya, bago siya sunugin, pwede naman namin hindi ituloy itong bagay na ito sa iyo. Pwede kang makaligtas dito. Hindi mo mararamdaman yung init, hindi mo mararamdaman yung sakit na pwedeng mangyari kapag sinindihan namin ang mga kahoy na ito sa ilalim ng iyong mga paa. Ito lang ang request namin sa inyo. Deny Christ. Tanggihan mo at talikuran mo si Kristo. Ililigtas ka namin at hindi namin itutuloy ang parusang ito sa iyo. Alam niyo, sabi ng misyonerong ito, sindihan na ninyo, nag-iintay sa akin ang anghel ng Diyos sa langit. They are welcoming me there. Wini-welcome na nila ako ngayon. Start what you want to do to me. Heaven is open for me now. And the angels are singing, glory to God for the soul that defend his faith for Jesus Christ alone. Isipin natin, kaya tayo minsan talagang, kaya tayo ay madaling-madala ng problema natin. Kaya tayo natatalo nito minsan. Kaya tayo minsan talagang pinanghihinaan ng loob at sabigay, nalulupay-pay tayo sa ating mananampalataya. Lagi tayong nakatingin sa malalaki at mabibigat na problema ang ating nararanasan. Why don't we look in heaven and see the Son of Man sitting in the right hand of God in heaven? Katulad ng nangyari kay Esteban. Kaya ito yung sinabi niya rito. Nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Bakit ganun siya? Nabubuhay po siya sa kapuspusan at pamamahala ng Espiritu Santo. Hindi siya nabubuhay sa kanyang likas na pagiging tao. Nabubuhay siya sa kapuspusan at pangunguna at pamamahala ng Espiritu Santo sa buhay niya. Kaya yun ang sinasabi ni Paul sa aklat ng Galatia, sa chapter 2 up to chapter 5. Ang sabi ni Paul doon, patayin ninyo ng gawa ng Espiritu ang gawa ng laman upang hindi ninyo mapagbigyan ang nais nito. Pag hindi ninyo pinatayan sa gawa ng banal na Espiritu, talagang kayo'y magiging alipin niyan. At tatalikuran ninyo ang katotohanan ng pamumuhay ayon sa kabanalan at kapuspusan ng Espiritu Santo ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya sabi ni Paul sa Galatians chapter 2, kung ako man ay nabubuhay ngayon, it is not me now. Hindi na ako, si Kristo na ang nabubuhay sa akin because I've followed and I live according to the Spirit, not according to flesh. Hindi na ako nabubuhay ayon sa laman.
ayon sa Espiritu na ako nabubuhay ngayon. Kaya mga kapatid, kung tayo ho bilang mga lingkod, tayo bilang mga servant of the Lord, alagad ng Panginoong Jesus, sumusunod sabi sa Diyos, let's look unto heaven, the promise of heaven. Kasi tayo lahat ay temporary lang dito sa lupa. No? Kasi minsan, parang ang tingin natin, hindi na tayo aalis dito sa mundong ito eh. Parang ang tingin natin, hindi dito na ako habang panahon. Hindi ho, ganun. Dapat ang mentality natin bilang Kristiyano, magwawakas, matatapos, at magwawala tayo at aalis tayo sa mundong ito. Kumusta ang ating preparasyon? No? Kaya kung minsan, kung makabili kayo ng damit, parang hindi na kayo mamamatay. Kung magpagawa tayo ng bahay, para bagang hindi na tayo aalis sa lupang ito. Pag tayo'y nagpalibing, katakot-takot na baon ng simento ang inilalagay na para bagang hindi na tayo mabubuhay magmuli at aalis sa lupa. No? Kung problema tayo sa pera, para bagang ang hirap. Parang doon lahat nakadepende ang buhay natin. Napakapalad ho natin mga Kristiyano. Bakit? There is life after death. And that life is with God in heaven forevermore. Dapat ang motivation ho natin yung John chapter 14 verse 6 of John chapter 14, 1 to 6. Yun ang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga Diyos. Huwag kayong mag-alala. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. I will go there to prepare a place for you. I will go there. Punta ako doon para ipaghanda kayo ng matiter. So, ibig sabihin, mga kapatid, may isa pang bagong tahanan na ipinapagawa ang Diyos kay Jesus sa langit. Kaya siya nandoon. Para kanino? Para sa mga believers na katulad natin. No? Kaya itong si Esteban, pansinin niyo mga kapatid, kahit ho ganoon katindi ang hirap, kahit ganoon katindi ang kakaharapin ng kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi niya ito kinatatakutan. Sige, patayin niyo ako kung yan ang gusto ninyo. Kung yan ang makapagpapasaya sa inyo, patayin ninyo. Pero ito ang aking masasabi sa inyo, heaven now is open for me. Because I have a place there to live forevermore. No? At sasabihin ho ba ng Panginoon ang word na ito sa Matthew chapter 6 na ganito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y mayroong magnanakaw, dito'y mayroong surot, dito'y may anay, dito'y may kalawang. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Doon walang magnanakaw, walang naninira, walang mawawala. Lahat ng investment nyo doon, napipreserve. Kaya pagdating nyo doon, lahat ng inyong inipong kayamanan doon, madadat na ninyo. Kasi walang makikialam noon. No? So, ibig sabihin, kung titingnan po natin, babalansihin talaga natin ang Bible at pag-aaralang mabuti, ang mundong ito na ating kinalalagyan na tayo totoong nagpapakahirap, tayo totoong nagpapakapagod, tayo talagang nag-overtime para lang kumita, maghanap buhay, which is hindi ko naman sinasabing masama at mali. Pero minsan, ang ating isip at puso'y doon na nakatingin, hindi na doon sa langit. Kaya pag dumating ang problema, ang persecution, ang bilis nating bumigal, ang bilis nating tumalikod, ang bilis nating huminto at lalo tayong pinanghihinaan ng loob. Pero kung ang motivation po natin ay ang heaven, a perfect place for a perfect and a ready people, there is nothing to fear of. Wala tayong dapat katakutan bilang mga lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu Santo.
No? Parang gusto na ninyong magpahinga. Kahit naman po kayo tanungin ko ngayong umaga, sino sa inyo may pinakamaraming ipon na pera? Na nanghihinayang kayong gastusin. Kasi baka maubos. No? Yung ina nung binabible study namin kagabi, sabi niya, napapagkwentuhan namin yung ganito. Sabi niya, alam mo, Pastor, mahirap magkasakit nang wala kang pera. Mahirap din namang mamatay nang wala kang pera. Kaya dapat meron din kaunting pera bago mamatay. Para naman yung maiiwanan ay may magagastos at may maiibili ng idamit mo pag ikaw ay ibuburol. May katuwiran din naman. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo nang problemahin yun. Problema na yun ang naiwanan. Hindi ka naman ngayon ililibing doon sa likod ng basurahan. Nahihiya din naman sila sa sasabihin ng kahanggan na pinabayaan na nila ang kanilang namatay. Hindi naman nila kayang tiisin yun. No? Kaya pansin po niyang mabuti ito. Sino ba yung kausap namin one time? Sabi niya, ba't kayo nag-iipon? Para saan mo gagamitin yan? Sa burol? Sa paglilibing? Ay kami ng mga buhay, bakit hindi mo pakainin ng ayos? Para ma-enjoy natin yan. Ay kawawa naman kami. May ipon ka nga, gutom naman tayo. Tapos pag namatay yung mga nakikiramay, isang nabubusog. Di ka, kumisan talagang, alak na sira ng ulo natin mga tao. Alak na sira ng ulo natin. Pagod tayo ng pagod. Tapos, iba lang na nag-i-enjoy pag tayo nawala. Pag tayo namatay. Dapat ibahin natin ang mindset natin ngayon. Katulad ni Esteban, ang mindset niya, okay lang, sige, natural na maghihirap ako, natural na ako'y gusto niyong saktan, natural na gusto niyo kong patayin kasi nagsasabi ako ng katotohanan tungkol kay Kristo. Okay lang, sige, gawin niyo lahat ng gusto niyong gawin, pagpapahirap, pagpapasakit, hanggang sa ako inyong patayin. But this thing, I will make you sure. And this is my motivation. Heaven is open for me anytime. Bukas ang langit para sa akin. Welcome nila ako doon pag alis ko dito. Ang tanong ngayon ay, welcome ka ga sa langit? Baka kaya ka totoong nag-aatubili at totoong ayaw mo pang mamatay kasi hindi mo alam kung welcome ka o hindi doon. Pero kung alam mong welcome ka sa langit, hindi ka paghihinaan ng loob na harapin at tanggapin ang pwedeng maging resulta ng pagtayo mo sa pananampalataya sa Kanya. No? Hindi ka matatakot. Haharapin mo yon ng may pagtatagumpay. At magagawa mo lang yon kung nabubuhay ka sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Living in the fullness of the Holy Spirit. Diba? Masarap pong ganun buhay. Sarap. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa tingin mo, papasok kaya sa langit ka? No? Welcome kaya yan sa langit? May nag-iintay kaya sa Kanya sa langit? No? Tanong mo sa Kanya, sa palagay mo kaya, welcome ka kaya doon? No? Pumalak pa kaya ang mga anghel? Oh, nandito na si JM, pasok-pasok sa langit, no? O nagdidiskusyon pa sila, papapasukin o hindi? No? Dapat ganun ang kaisipan natin. Ang taong nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu,
kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may paghihirap, kahit sa oras ng kanyang mga matayan, ang motivation niya, heaven is open for me. Nakikita ko na si Jesus doon. Nakikita ko na siya. Iniintay na niya ang pagpunta ko doon at pagtira ko sa lugar na inihahanda niya para sa akin. Sarap nga siguro doon. Ano? Sino sa inyo ang gustong mauna? Tapos balitaan nyo kami, uy, kakanta dito. Sumunod na kayo dito sa akin. Sarap pala dito. No? Una-una lang po yan. Sino gustong mauna? Sige, pag-pray natin ngayon, mauna ka na. Tapos balitaan mo kami, no? Hoy, pumunta na kayo dito. Masarap dito. Wala ditong problema. Walang lindol dito. Wala ditong tsunami. Walang gera dito. Walang sakit dito. Walang cancer. Walang COVID. Walang lahat. No? Di ka? Ito joke ko lang ha. Yun hong nagpapagawa ng bahay na napakatibay, hindi ka masyadong interesadong pumunta sa langit. Bakit? Ay lahat na ng pera mo ibinigay mo sa bahay mo, hindi ka man nagbibigay sa church. No? Meron akong isang church na pinupuntahan, sabi nila, Pastor, dito ay pag naulay natulo, ay kakoy, anong problema? Sira ho ang gutter. Okay. Ay kakoy, bakit ayaw na ipaayos? Wala pa hong pera eh. Pero pumunta ka naman sa bahay niya, paanyong-paanyo. Ayos na ayos, walang natulo, walang nabaha. Pero pagkalinggo, ang kapilya natulo, masataw. Kaya kung titingnan yung mga kapatid, sabi nga, kung talagang ikaw ay may pagpapahalaga at nabubuhay ka sa pangunguna at kapuspusan ng Espiritu Santo, ang lagi mong pangunahin sa buhay mo, heaven is always waiting for me. They are ready to welcome me in heaven. Because that is the right place for me to live forever. Forever with God. Heaven is the right place. Kukwentuhan kami nung isang gabi, nung isa naming pinupuntang Bible study. Sabi niya, magkano ang amortization niyo sa bahay na ito? 16,000 pesos, Pastor, per month. For how many years? 25 years old. Oh, malaki pala yun, no? 16,000. 25 years to pay. Ay, 5 years pa lang silang nakatira. Sabi ko, matagal-tagal pa rin, no? Buhay ka pa kaya ako noon? Pag nabayaran mo ang bahay na ito, buhay ka pa kaya ako? Hindi, yun ang aking mga maiiwan lang siya magtitira naman dito. Generation to generation. Ano? Sabi niyo mga kapatid, hindi ko sinasabing masama o mali yung mga ganong mga bagay. Kasi gusto natin magpundar, gusto natin magtayo, gusto natin makakita ng pinaghirapan natin ay nakikita ng mga mata natin. Ano? Pero mga kapatid, kaya pag nakakaproblema tayo, kasi nga ang basis ng buhay natin, lagi nakatingin sa mga material na bagay eh. No? Kaya pag apektado ang lahat, apektado tayo. Pero alam niyo, kung ang mindset talaga natin is balance, heavenward ang ating buhay, paglakad. Kahit may mga ganyang problema, hindi ka apektado. Heavenward ka eh. Katulad ni Esteban. Heavenward siya. Papunta sa langit ang isip niya eh. Hindi pa palalim sa lupa. No? Kaya nung totoong laging namumroblema, totoong laging naghihinagpis, totoong laging akala may pasan ng daigdig, hindi ho yan palangit. Ako, yan ho'y palayo sa Diyos. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo.
Pag wala ka nang inisip kundi problema, pag wala ka nang inisip kundi pera, pag wala ka nang inisip kundi kung ano-ano, yan o hindi palangit ang isip. Ang isip po niya ay lagi ng papunta din papalayo sa Diyos. Papalayo sa Diyos. Not like Esteban. As a servant of God, as a follower of God, as a disciple of God, his mindset is heavenward. Kaya kahit may persecutions, kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit maging mitsa ng kanyang kamatayan, di siya tatakot. Because heaven is open and waiting for him to go there. At dapat yun ang ating motivation araw-araw. Pangalawa ho, nakatotohanan, sabi rito. Dahil si Esteban ay lingkod ng Diyos sa Iglesia, tingnan niyo yung verse 60 ng Acts chapter 7. Sabi dito, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito at pagkatapos nito, siya ay namatay. Ang isang tunay na lingkod ng Panginoon at tagasunod ni Jesus, na katulad ni Esteban, nangingibabaw ho ang pagpapatawad sa halip na galit. Nangigibabaw ang pagpapatawad sa halip na magalit. Sabi nito, napakaganda ng ugali nitong si Esteban. Pinahihirapan na siya, papatayin na siya, binabato na siya. Anong lumalabas sa bibig niya? Panginoon, huwag niyo po silang papapanagutin sa kasalanan na nilang ito. Wag. What a spirit na meron si Esteban bilang lingkod ng Diyos, bilang servant, bilang disciple. A forgiving spirit. Mapagpatawad. Sabi niya, Panginoon, ako'y sinaktan nila. Ako'y pinahihirapan nila. Kukunin nila ang buhay ko. Papatayin nila ako. They will stone me to death. But this is my prayer. Forgive them. They don't know what they're doing. Kasi kung alam ho nila ang ginagawa nila, sa aking sinasabi sa kanila, hindi nila gagawin sa akin ang masasakit na ito sa buhay ko. At ang gagawin nila iba. They will love me. They will accept me. They will listen to me. But because they hated me and they hated your word, their desire is to kill me, to stone me to death. But Lord, this is my prayer. Forgive them. Forgive them. They don't know what they're doing. They do not know what they're doing. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, talagang ang buhay ho natin ay laging mayroong mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa atin, lalo tigit nabubuhay ka sa katotohanan, nagsasabi ka lagi ng totoo. Niwala kayo, wala akong, sabi nga, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa ating sinasabi at itinuturo sa kanila. Pero one thing, huwag tayong magtatanim ng galit, sama ng loob sa kanila. Dahil, ang totoo niyan, kaya ho sila ganyan sa atin, ayaw nilang paniwalaan ang mensaheng galing sa atin. Ito ang lagi natin iisipin. Galit ang dilim sa liwanag.
galit ang mali sa katotohanan. At dapat ready tayo doon sa ganoong bagay. If we live in truth, and apply the truth of the word in us, people that do not understand what kind of life we are doing, they will persecute us. Uusikin talaga nila tayo. Pero dapat ang ating tugon lagi doon, Lord, forgive them. Forgive them. They don't know what they're doing. Forgive them. Kaya kung nasasabihan ka ng hindi maganda, napapag-isipan ka ng hindi maganda sa iyong pananampalataya, yung forgiveness ay laging meron sa puso natin. Patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi nila alam to. At ang talaga hong pinipersecute na Kristiyano ay yun nabubuhay sa katotohanan. Ready dapat tayo doon. Pag nabubuhay ka talaga sa katotohanan, nagsasabi ka ng katotohanan, nagsishare ka ng gospel about what Christ have done, marami ang magper-persecute sa iyo. Marami ang uusik sa iyo. Marami ang magtatawa sa iyo. May mga taong kakawang sa iyo. Pero laging sabihin natin sa Panginoon, Lord, forgive them. Forgive them. They don't know what they're doing. At yun si Esteban. Yun si Esteban. Ang mga taong nabubuhay sa katotohanan at lingkod ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban ay laging humaharap sa mga paghihirap at mga pag-uusig at mga sasalitang masasakit na pwede nilang marinig mula sa mga taong hindi sila naunawaan at naiintindihan. Pero dapat ang puso ng mga Kristiyanong katulad natin ay ang pusong lagi tayong mayroong pagpapatawad sa kanila. Pag-unawa sa kanila at pagtanggap sa kanila sa buhay natin. Yun o dapat ang meron tayo. Ako'y natutuwa dito sa ating barangay, Hindi naman sa pagmamalaki sa inyo. Dapat to meron kaming barangay assembly this coming October 25. Sabi ko doon sa secretary, pwede bang ilipat nyo ng date? At hindi ako pwede ng October 25. Pwede gawin natin October 18. Sabi niya, sige, titatawag ko kay Kapitan kung pwede. Kinabukasan, sabi niya, Pastor, okay daw po, gawin daw po natin October 18. Sinundan niya ng word. Kapitan is believing in you. Kaya ayaw niya na wala kayo sa araw ng assembly natin. He listened to you intently. Iniisip ko, ano bang meron ako para si Kapitan ay makinig sa sinasabi ko sa kanya? Meron akong word na narinig kay Kapitan noong isang barangay assembly. Sinabi niya sa harap ng mga constituent niya sa barangay hall, nag-change sa buhay ko dahil kay Pastor. Sinabihan niya ako na tama. Kaya itinama ko ang buhay ko. At lahat ng sinasabi niya sa akin, pinakikigan ko. At naayos ang pamilya ko. Mga kapatid, one thing I want to make sure of you, if you live in truth, nag-o-open ang Diyos ng puso noong mga tao para makita nila kung ano ang truth na dapat nilang sundan at lakaran sa buhay. Isipin natin itong mabuti. Si Esteban ho ay ganito as a servant of God.
meron siyang forgiving spirit. Taong laging nagpapatawad. Taong laging nagpapatawad. Kahit anong masakit na ginawa mo sa Kanya, kahit maging mitsa ng buhay niya ito, hindi siya kailanman nagtanim ng pusong nagagalit. Ang laging prayer na, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Sana ho ganun tayo bilang mga Kristiyano. Kahit ano pang masamang ginawa ng tao sa atin, kahit ano pang masamang ginawa ng ating mga kakilala, kaibigan at mga kapitbahay sa buhay natin, lagi ho natin isipin, hindi naman sila hindi naman sila mananagot sa atin. Sila'y mananagot sa Diyos. At tayo man ay mananagot din katulad nila sa Diyos. Dapat yun ang lagi nating maging mindset. Pare-pareho at personal tayong mananagot sa Diyos pagdating ng panahon. Kanya-kanya tayo ng pananagutan. Hindi ko kayo kayang sagutin sa harap ng Panginoon. Kayo ho ang mananagot ng inyong sarili sa harap ng Panginoon. As what is Stephen saying to us and sharing to us his life, ito ho si Stephen. He lived in the fullness of the Holy Spirit and he lived with a forgiving heart. Nabuhay siya. Alam niyo po, after this thing that happened to Stephen, you know what? Nakakilala sa Panginoon si Apostol Pablo. Nakakilala. Kasi sabi po dito, yung mga gumawa nito kay Esteban, hinubad nila ang kanilang mga balabal at ibinahagis nila ito kay Saulo. Si Saulo ho ay naroon noong oras na pinapatay at binabato si Esteban. Naroon siya. Persecutor siya ng church during that time. Pero after the death of Stephen, after his death, his soul's conversion, naligtas si Pablo. Naging apostol si Apostol Pablo at naging mabuti mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, alam niyo ang lesson na nakita ko doon? Ganito. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong pagsubok na dumating sa buhay, and you stand for truth, yung mga taong nasa paligid mo na nakakita ng iyong paninindigan sa katuwiran at katotohanan bilang alagad ni Kristo, makakakilala ang mga yon kay Kristo dahil sa iyo. Kailangan mo lang talagang tayuan at ipabuhay ang katuwiran at katotohanan. May mga taong nakakakita niya sa paligid na kinakausap ng Diyos para makakilala sa Kanya because of your martyrdom, because of your sacrifice, because of your hardship. God is talking to the people around you that someday mako-convert sila at makikilala nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Wala pong nawawala sa mga Kristiyanong nabubuhay sa tamang. Mas lalo silang pinagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Araw-araw. Let's live like Stephen. Mabuhay tayong katulad niya. He lived in the fullness of the Spirit. He lived with a forgiving heart. And the result, expansion of the church, conversion of one mighty man of God, Apostle Paul.
because of Stephen's life as a servant of God. Sana, kung hindi man po tayo maging katulad ng kanyang buhay, at least yung prinsipyo ng pamumuhay sa kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu Santo ay mangyari. At yung mamuhay tayong laging nagpapatawad ay malaking bagay po para ang Diyos ay kumilos sa buhay ng iba para makakilala sa Kanya. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyo sa lahat ng bagay na inyong ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa inyong mga salita ngayong umaga. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kung hindi man kami maging katulad ng talagang tibay ng pananampalataya ni Esteban. Yun ang prinsipyo ng kanyang pagkatao. Pamumuhay sa Espiritu Santo. Pamumuhay na mayroong espiritu ng pagpapatawad lagi. Ay ginamit ninyo ang kapamaranan upang makakilos kayo sa buhay ng iba. At katulad na nangyari kay Pablo, saksi siya sa pagkamatay ni Esteban. Pero ginamit ninyo ang kamatayan ni Esteban para makakilala sa inyo si Pablo at maging apostol ninyo. Hindi po namin alam kung anong gagawin ninyo sa aming paglakad sa pananampalataya. Hindi namin alam kung ano magiging resulta ng lahat. Pero ang tanging alam namin, pwede kaming mabuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pwede kaming mabuhay na laging mayroong pagpapatawad sa aming kapwa-tao. At gagawa kayo ng himala sa buhay ng iba. Dahil sa katotohanan ng buhay na meron kami ng pagsunod sa inyo. Salamat po, pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila at banal, kayo po ay patuloy naming pinasasalamatan sa oras na ito. Patuloy namin kayong pinapupurihan, niluluwalhati, Panginoon. Walang ibang Diyos na dakila, kayo lamang po, Panginoon. Kayo ang hari ng mga hari, may akda ng lahat, pati sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, ngayong po umaga, patuloy namin kayong sasambahin at dadakilain sa pamamagitan ng aming paghahandog, pagbibigay ng mga halaga, Panginoon, na mula rin ito sa iyo, Panginoon, na nagpapatunay, Panginoon, na kayo ay sapat at mabiyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtugon sa aming pangangailangan, sa bawat pamilya, sa mga gastusin, Panginoon, salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa lakas ng katawan, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa iyong mga anak na nakakapaghanap buhay, Panginoon, para matustusan ang pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na mayroong negosyo, Panginoon, na patuloy mong pinauunlad. Salamat po, Panginoon, at ito ay patuloy mong pagpalain, dakilang Diyos. Salamat din po sa pang-araw-araw na kami binibigyan niyo po ng buhay para kayo sambahin at dakilain, Panginoon. Kaya naman po, dakilang Diyos, ngayon din po umaga, aking panalangin, kami magbibigay ng may kagalakan, magbibigay kami ng may pagpupuri sa iyong pangalan. Magbibigay kami, Panginoon, ng masaya. At ang halaga na maibibigay namin, ito po, Panginoon, ay magagamit upang abutin ang mga tao, mga kaluluwa na mapahayagan ng mabuting balita, Panginoon, at marinig nila ang kaligtasan mula kay Jesucristo, o dakilang Diyos. Muli, Panginoon, kayo ay pinupuri namin, kayo ay sinasamba namin, Panginoon, sa oras na ito. Ito po, Panginoon, aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling tumayong lahat at tayo po ay magwawakas sa panalangin. I-welcome po natin ngayong umaga ang dalawang kabataang ito, si Sam at saka si Johan Aguado. Sila po yung mga anak ng aming binabible study ni Jojo every Saturday. Pamangkin ho sila ni Teacher Agnes. Salamat sa Panginoon. Welcome din natin yung ating mga kapatid from Cavite, De Los Santos family. Salamat sa kanilang pakikibahagi sa atin ngayong umaga. Sila ay mga member talaga ng church na ito. Nag-transfer lang sila sa Cavite at doon sila nakatira ngayon. Pinabati natin si Sir Jopi. Birthday yata ni Sir ngayong araw. Salamat sa Panginoon. Meron ko bang iba pang bisita? Baka meron tayong nakaligtaan ngayong umaga. Wala tayong bisita ngayong umaga. Salamat po. At
Pag-pray ho natin na patuloy tayong lahat ay maging instrumento ng Diyos at maging dahilan para ang mga ibang tao ay makakilala sa Panginoon. Ano po? Mabuhay tayo sa kapuspusan ng Espiritu Santo at laging ang puso natin ay marunong magpatawad sa mga taong nakakagawa ng hindi mabuti sa atin at sa iba. Tayo po ay manalangin. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin ko po at dalangin namin na ang inyong salita sa pagkatao at buhay ni Esteban ay makalakad kaming katulad niya na nabubuhay sa kapuspusan ng Espiritu at nabubuhay laging mayroong puwang sa pagpapatawad. At sa darating pong linggo, makikita namin ang buhay ni Saulo na nahipo ninyo dahil sa buhay ni Esteban. Dalangin namin na kami po ay maging mabuting tagapaglapat ng inyong salita sa aming buhay. Kung bibilangin po namin ang mga linggo na naririnig namin lagi itong pinangangaral sa amin. Bukod pa po yung mga Bible study, discipleship group, group sa Panginoon, na nababasa namin, na pagbabahagi na namin ang inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi lang kami good listener, kundi talagang we apply the word in our lives. Inilalapat talaga namin sa aming buhay ang inyong salita. At yung pangarap naming mabago ang bansa, yun ho'y mangyayari kung may desisyon ang bawat tao at handa talaga siyang magbago. Kasi hindi ho magbabago ang bansa kung walang isang taong magsisimula ng pagbabago mula sa kanyang buhay. Katulad namin, kami ho ay nakakapagbasa ng Biblia, itinuturo ito sa amin, ay kung ito naman ay hindi rin makakapagbago ng aming buhay. Para lang ho kaming humaharap sa salamin at pagkatapos namin makita ang aming itsura at tumalikod kami, nakakalimutan na namin kung ano talaga kami. Lord, tulungan ho ninyo kaming lahat. Tulungan nyo kaming lahat na ang inyong salita ay nakikita sa buhay namin. Ipinamumuhay namin. Sa aming pagsasalita, sa aming pagkilos, sa aming paggalaw, nakikita nila sa amin ang aplikasyon ng inyong mga salita sa aming buhay. Help us, Lord. Tulungan nyo kaming lahat. Tulungan nyo kami. Pagpalain niyo po kaming lahat. Salamat po sa mga kasama namin ngayon. Sa dalawang kabataan, kay Joan at kay Sam, salamat sa kanilang pagdalo. At dalangin namin na ito po ay maging simula ng kanilang pagpapatuloy sa paglakad sa inyo. Salamat sa kaarawan ni Sir Jopi at ng mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong October. I-bless niyo po ang kanilang buhay. At gamitin din po ninyo sila, Panginoon. Nadaluyan ang inyong pagpapala. At kaming lahat, Panginoon, gamitin ninyo kaming channel of blessing. At gawin nyo kaming blessing sa buhay ng lahat ng tao. Marami po salamat. Ingatan nyo po kaming lahat sa buong linggo. Maraming kalamidad, maraming iba't ibang mga nangyayari sa paligid namin. Lord, give us peace. Give us peace. Bigyan nyo kami ng kapayapaan lagi. Tiwala kami sa inyo. Hindi nyo kami iiwanan. Hindi nyo kami papapayaan. Kalakasan at kalusugan ay managana sa aming buhay. Pinagpipray po namin ngayong umaga, Panginoon, ang aming mga kapatid, sina Bishop Ronel, sina Aaron. Mula po Bicol mamaya, sila ay uuwi. We pray, Lord, for your protection. Ingatan niyo po sila. Maraming po salamat. Ang masaganang biyaya ng ating Diyos sa masalangit, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu Santo ay maranasan nawa ng bawat isa sa atin
mula ngayon hanggang makita natin na ang Panginoong Jesus ay bumababa mula sa langit upang tayo'y kaunin at isama na niya tayo sa kanyang kaharian ngayon at magpakailan paman. Amen. Sa atin pong pangwakas na pananalangin, pwede bang tapikin mo, balikat na ngayong katabi at ipag-pray mo siya ngayong umaga. Let's pray for one another. Panalangin ho ninyo ang inyong mga katabi ngayon. Hayaan nyo, ilapit nyo siya sa Panginoon ngayong umaga. At i-bless nyo, Panginoon, ang ating mga kapatid na ito as we pray for one another. Thank you, Lord. Ang pagpapala at pagbabasbas ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay patuloy na sumagana at magtagumpay ang ating buhay sa pagbibigay ng pagpaparangal sa Kanya. Sa Kanya ang kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. As we close this time of worship, let's sing and carry this truth in our hearts that we belong to Jesus and His love lavishes on us always. Spoke into darkness and said, "Let there be," and it was. You made us the crown of creation to share in your love. And when we rejected your goodness to follow our foolish desires, you knew that one day you redeem us through one sacrifice. Oh, what a
you have made us your family. We're kept in your kindness and care. With boldness we know we can bring you each burden we bear. And though we are longing to see you, your spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His love, we are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us now? The hope you gave us. We will be like Christ our King. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us to call us your children, daughters and sons. One with a Savior, bought by